nagpapasalamat, no, kahit papaano po ay may mga kasama tayong mga taga-mainstream media rito para i-cover to. Pero higit sa lahat, nagpakan po natin. Sila po ang mga maisip natin na nandito ngayon. No? Higit sa lahat, ang mga walang sawa po nating mga simpleng tao lang, no, na mga vloggers natin na nagiging mata at tenga ng taong bayan. Okay. Gusto lang po nating linawin na ang hakbang na maisog po, ito po ay isang organikong hakbangin ng mga mamamayang Pilipino. Wala pong nakalikod ng mga politiko dito sa hakbang na maisog. At ito po, naitatag, no, bilang isang simbolikong lider, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi po hanggang ngayon, siya po ang tinitingala ng mayoryang Pilipino. Dahil kitang-kita po ang pagkakaiba, simula nung siya ay nakaupo hanggang sa bumaba, ngayon po ang presidente natin ay nahaharap po sa kaliwat ka ng mga issue, lalo na po sa issue ng kabangagan. Saan po tatakbo ang bansang ito kung hindi sa ating dating Pangulo? Pero lilinawin lang po natin, ang hakbang na maisog hindi po ito labanan ng Duterte Marcos. Sapagkat ang mga tinatalakay po dito, mga kababayang maisog, hindi lamang po tungkol sa politika. Ito po ay mga issue na may kinalaman po sa advocacy at prinsipyo ng transparency, accountability, peace and security o ang good governance na hinahanap ng taong bayan na hindi maipakita ng administrasyong bangag na ito. Ang hakbang na maisog po ay siya ng totoong oposisyon ng gobyernong bangag. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating gobyerno. Ang mga oligarko, ang mga teroristang komunistang na andyan sa Senado at Kongreso ay wala na pong nag-o-oppose. Bingi na po sila at bulag sa nangyayari habang isinusulong nila ang kanilang mga personal interest. Paninira, gano'n na din po ang kaliwat kanang nakawan na hindi po tayo nabibigyan ng malinaw na kaalaman ano na po ba ang nangyayari sa ating bayan. Kaya po, ang taong bayan, simula nung Enero ng taong ito, ay gumawa ng isang hakbangin. Tinawagan ng taong bayan ang dating presidente na nakitaan natin ng totoong liderato. Ang taong bayan, sa lahat ng panig ng sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagpunta ng Davao upang ilunsad ang hakbang ng maisog. Yan po ang nangyari. Kaya doon po, sa kulang ang kaalaman at impormasyon at pilit na sinasabi, si Duterte ang nasa likod na to, nagkakamali po kayo. Dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang tinitingala ng taong bayan na siyang makakasagot sa suliranin ng ating bansa. At siya po ang naging takbuhan ng mamamayan, kaya nagkaroon po tayo ng hakbang ng maisog. Sa mga hindi po nakakaunawa, hakbang na maisog po ay salitang Bisaya na ang ibig po sabihin, step of the brave sa English. O hakbang ng matatapang. Sino pa ho ang matatapang ngayon? Nalalantad. Wala na. Yung inaasahan po natin na division of the house every time may mga issue tungkol sa anomalya, every time na may issue tungkol sa maling pamamalakad, wala na pong oposisyon. Lahat po sila nakasentro na sa paninira, panggigipit, at pambababoy sa ating gobyerno at sa ating lipunan. So wala na pong tatakbuhan ng mamamayan. Tanging tayo na lamang po ngayon dito sa hakbang na maisog ang itunuturing na totoong oposisyon ng bayan laban sa mapang-abusong gobyerno, lalo na sa presidenteng bangag. Kaya ngayon po darating na Sabado, mga kababayan maisog, ilulunsad po natin ang luksang bayan. Huwag niyo pong isipin na ito ay politikang Duterte lamang. Hindi ho. Dahil ang mga isyong tinatalakay po dito ay may diretsang kinalaman sa buwis, dugo at pawis ng mga mamamayan na iniingreso natin sa ating gobyerno na ninanakaw. Yan po ang totoong issue.
Ang totoong issue ng seguridad sa loob at labas ng ating bansa ay ang mamamayang Pilipino ang siyang magkakaroon ng problema sa bandang huli. Hindi lang po si Duterte. Ang 20 pesos na bigas, ang gutom, ang karahasan, ang droga, hindi po usaping politika yan. Yan po ay totoong usapin ngayon ng ating lipunan na hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno dahil sila po ay busy-busy sa pamumulitika. So sino po ang totoong namumulitika rito? Ang totoo pong namumulitika dito, ang House of Crocodiles. Ang Malacanang na bangag. Sila po ang totoong namumulitika. Meron pong pananagutan ang ating presidente sa usapin ng pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno. At malinaw na malinaw, matagal na pong ipinananawagan ng mamamayan na para matanggal ang hinala ng taong bayan na ang presidente natin ay merong delusional minds dahil sa epekto ng paggamit ng droga, kaya mali-mali ang kanyang mga pahayag, mali-mali ang kanyang mga sinasabi, malayo sa katotohanan, nananawagan ng taong bayan ng hair follicle drug test. Bakit hanggang ngayon hindi maibigay? Kasi po, may kasabihan tayo sa ating batas, justice delayed, justice denied. So kung ang isang tao ay pantulot o pilit tinatakasan ang panawagan ng taong bayan na nagbigay ng mayoryang mandato sa kanya nung nakarang eleksyon at sinamahan pa ng ating Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paniniwala na pagkakaroon natin ng unity and continuity, ang isang simpleng panawagan ng mamamayan hindi magawa. Bakit kaya? Yun lamang po ang ating katanungan. Kasi lahat po na nangyayari ngayon, may kinalaman po yan sa matinong pag-iisip ng nanunungkulan, lalo na ng ating presidente. So ang usaping bangag ay isang usapin na nagpapahirap sa taong bayan, na nagbibigay ng kaguluhan sa Pilipino, kapwa Pilipino, kaya tayo nakakati. Dahil nagtataka tayo, pilit nilang sinasabi, ang Duterte daw ay masyadong kahaman sa pwesto. At ang hakbang na may isog daw ay si Duterte ang nagsulsul nito. Wala pong katotohanan yan. Sapagkat hindi po politika ang pinaglalaban ng hakbang na may isog. Ang ipinaglalaban po ng hakbang na may isog dito, 4 na advokasya ng mabuting pamamahala. At yan po ay ang transparency, accountability, peace and security. Ang tanong ng hakbang na may isog sa sambayanan, meron pa ba tayo niyan? Meron pa ba? Wala na. It is clearly a betrayal of public trust para sa isang presidenteng bangag na iligal na sinasabi ng ating batas na ang paggamit ng droga ay kriminal na ipinagbabawal sa ilalim ng ating saligang batas. Pero ang ating mismong presidente ay hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ipakita sa taong bayan na hindi siya bangag. Simple lang naman hair follicle drug test, tapos ang issue. Good governance, tapos ang issue. Buksan ng libro, tapusin ang pamumulitika. Bakit pilit nilang ibinabalik ang issue ng extrajudicial killings na sinamahan pa ng mga kongresista, mga senador, Commission on Human Rights, at iba pang mga institusyon na ginagamit sa pamumulitika? Samantalang itong mga namatay na to, mga kriminal to. Itong mga napatay na to, mga kriminal to. Oo. Maaari po na lahat ng namatay dyan sa panahon ng war on drugs ay mga may biktima din dyan. Bakit? Kasi po, karamihan din sa mga pulis na nagpatumba dyan ay pinaniniwalaan nating mga protektor ng iligal na droga. Kaya upang maitago ang kanilang pagkasangkot sa masamang gawain ng droga, tinumba na nila. Kaya kay Duterte ibinibintang. Hindi po usapin ng Duterte ito, mga kababayang maisog. Ito po ay usapin ng isang bansa
na dapat sa mahabang panahon nabigyan ng tamang paglilingkod. Nung panahon po ni Tatay Digong, paangat na ang Pilipinas, kahit na dumapo sa atin ang pagbansang pandemya, napakita po niya ang mabuting pamumuno sa pamamagitan ng mabuting paghawak sa kinakasangkutan po nating world pandemic. Tumaas pa rin po ang ating ekonomiya, marami nag-invest, habang sinusupil, dinudurog ang lahat ng sangkot sa droga. Nagtataka lang ang taong bayan, bakit si Mapilog ngayon ini-interview ng mainstream media? Bakit kino-cover yan? Ang lahat po ng mga sangkot sa droga ay hindi hinulaan yan ng dating presidente. Yan po ay isang verified intelligence report galing sa mga institusyon na may kinalaman sa paghahanding dyan sa mga drug lords na yan, at ibinigay lamang sa lamesa ng ating presidente, at ipinutupad niya po ang dapat niyang ipatupad, na tapusin ang mga bangag, tapusin ang mga drug lords. Ang Pilipino po ay isang bayang may kultura na tinatawag po nating utang na loob. Nasaan po ang mga Pilipino na noong panahon ng dating presidente ay nagdiwang at natuwa dahil ligtas ang ating kapaligiran. Kahit anong oras ka lumakad dyan, ligtas. So ito pong hakbang na maisog, ito po ay organikong pagkilos ng mamamayang Pilipino. So wala po itong bahid ng Duterte Marcos. Katulad nga po ng sinabi ko, ang lahat po ng issue dito ay totoong issue ng lipunan. So again, sa darating pong Sabado, mga kababayang maisog, inaanyayahan po namin kayo sa ganap na 3:00 ng hapon. Kasi po may mga nanggugulo na ngayon. Iba-iba yung oras na sinasabi. May nagsasabing 9:00, 1:00. Hindi ho. Ang paglulunsad po natin bukas ng Luksang Bayan ay sa ganap na 3:00 ng hapon, Iwasang Bonifacio. So mga kababayang maisog, ito na po ang pagkakataon natin. Dahil tayo po ang nag-impleyo at nagbigay ng mandato sa Presidenteng Bangag, tayo rin po ang may karapatan na i-terminate ang kanyang panunungkulan sa bansang Pilipino dahil hindi niya po nagawa ang kanyang tungkulin na paunlarin, bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kaligtasan ang ating bansa. Maraming salamat po.